His anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Psalm 30 verse 4 NIV. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome sa ating live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong nagbibigay pugay, pagbate sa lahat-lahat ng mga kapatiran, lahat-lahat ng mga kaibigan, mga kamag-aral, at sa lahat-lahat ng tumatangkilik ng programang ito, saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw, anong panahon man ninyo ito basa, panoorin, nawa ang pagpapalang dakilang may kapal ang sumasa inyo at sumasa ating lahat-lahat. September na po. Tamang-tama lang, ginawa ko ng September to Remember ang ginawa nating title ngayon. So, number our days, yung nakaraan, then September to Remember. Oo nga naman, ang dami nga namang nangyari ng September. Maalala natin, September, yung 9/11 natin, ilang dekada na nakakalipas, 2 dekada na nakakalipas, at nakita natin paano bumagsak ang yung tinatawag nating Twin Towers sa Amerika at kung ilan ang nawala doon. September po nangyari yon. Ngayon din naman, makikita natin itong mga nakaraang araw, September din yung assassination of Charlie Kirk. Gusto ko sana na maaaring umalis sa politics or umalis sa anumang mga bagay-bagay na pag-uusap, pero hindi lang may alis talaga sa akin kasi one way or the other, yung assassination ni Charlie Kirk at paano tinanggap ng mga viewers at ng mga nasa Amerika, talagang nag-create ito ng malaking divide sa mga taong nakakita ng assassination ni Charlie Kirk. Sino nga ba si Charlie Kirk? Sa ganang akin, isa siyang apologist. Isa siyang hindi natatakot na ilahad, ipaliwanag, ilagay sa discussion ang anumang kanyang pinapaniwalaan. Nakakatuwa yung kanyang pagiging fearless na evangelist at hindi in a particular group niya gustong tahakin. In fact, sa isa sa kanyang mga broadcast, diniretsa niya talaga, don't lead anyone to Catholicism. Diniretsa niya yung isang kausap. At sabi niya, lead them to Jesus. At nakakatuwa. Although, sa ganang atin, sasabihin natin na sana kasamahan natin o sana andi dito sa particular na denominasyon ko siya kasama or whatsoever. Pero nakakatuwa siya. Walang particular talaga sa buong Christendom, wala siyang particular na grupong sinasabing add it to that. So, apologists, fearless evangelists. Challenge niya ang norms and trends. Challenge niya yung mga itinuturo. Challenge niya yung mga bagay-bagay na gustong gawin. Kaya napagkakamalan siya na siya ay conservative o siya ay particular group. Subalit, natuwa tayo sa mga kasagutan niya. Lagi niya sinasabi sa mga makikita natin na mga reels na gusto niya makausap ang sino man na hindi sang-ayon sa paniniwala niya, hindi sang-ayon sa ginagawa niya. And ito ang isang phrase talaga na hindi natin makakalimutan. Democracy thrives on dialogues, not silence. Kaya hinihikayat niya ibang pananampalataya, hinihikayat niya maging ang mga nasa kabilang dako, maging yung mga nagpipilit na gustong nasa LGBTQ++. Diretsahan siya from the creation, from those narratives. Diretso siya kung magsalita. So, nakakatuwa nga lang at nakakalungkot nga lang na sa pamamagitan ng isang bala, pinatahimik si Charlie Kirk. At iyon ang nag-ignite ng napakalaking divide. The Great Divide, ang iba celebrating, ang iba naman ay talagang mourning for the passing of these young apologists. Even in the church, divided. Hindi matanggap yung ibang paniniwala ng taong ito. So be it.
Pero nakakatuwa yung kanyang essentials. Lead them to Jesus. Yun lang talaga ang kanyang nakikita kong mensahe. Hindi niya pagpipilitan yung ibang mga bagay-bagay na pinapaniwalaan niya. Yet, open siya for debates at open siya for dialogues. So be it para kay Charlie Kirk. Isa din sa September to remember natin is yung September 21, 1972. Maalala ko ito vividly sa isipan ko. Umuwi ako na after ng declaration, umuwi ako mula sa elementary days ko. And then, nakita ko na andun sa likod ng bahay ang mga magulang ko at mga pinsan. And then, napag-uusapan ito. Ito yung tinatawag nating Presidential Decree 1081 or Proclamation number 1081 na siyang naglalagay sa buong Pilipinas sa batas militar, martial law. And, nako, saganang akin, it was a new dawn. Saganang akin, ito ay better days ahead dahil ang dami nang nangyayari ng mga panahon na yon. Ang dami nang nangyayari sa lipunan ginagalawan ko bilang isang kabataan during those times. Para sa iba naman, it was bitter days ahead. Kagaya din sa panahon natin ngayon. Ang ilan nakikita natin ay better days, yung iba naman ay bitter days ahead. Conforme po ito, at ito ang tinatawag nating subjective perspectivism by Friedrich Nietzsche. So, kung titingnan natin, yun ay yung ating pananaw. Ano nga ba subjective perspectivism? That truth is relative to a specific individual or group perspective, shaped by experiences and values. Ang iba sasabihin nilang, better days ahead. Saganang akin, it was better days ahead. Bagamat, pati si Tatang, Daddy Tatang, yung lolo ko, kasi maagang pupunta sa bukid, maagang pupunta di Away sa Ilocano. Hindi pwedeng lumabas talaga ng 4 or di kaya ay doon sa aming arubayan, paraangan, tawag namin sa mga Ilocano, sa backyard. Ang aga niya talaga, magkaminsan magsisindi pa yan ng ilaw para lang mag-umpisa na siyang maglinis ng damo. And may mga umiikot nga, may mga nagroronda nga at kahit na nasa loob ng bakuran, nasisita pa rin. But those were better days sa ganang akin. So, subjective perspectivism. Sa iba naman, bitter days. Dahil sa dinami-dami nga rin talaga ng mga nahuli ng mga panahon na yon. And there are things that I have seen during those times na hindi pwedeng banggitin dito sa broadcast na kagaya nito. Or nasa guidance and counseling naman, ito yung tinatawag na phenomenology. Ito yung human lived experiences of an individual. Na para sa isang individual, iba ang epekto o apekto nito or affect and effect nito sa akin, iba din sa iba. Hindi may pagpipilitan ng ilan na ang kanilang view, ang kanilang pananaw ang magiging standard kasi subjective perspective. Yun ang pananaw mo. Sa ganang akin, iba ang pananaw ko. It was better days sa ganang akin. Ang problema ko nga lang with the martial law, and I need to put it up front, it lasted long. Sana nung naayos na ng kaunti, nilift ka agad-agad, but it was there for long. At marami din talaga, in the later part ng martial law, marami talaga ang nalasing din sa kapangyarihan. And to put that down, happy na rin tayo na umabot sa mga panahong kagaya nito. So, balikan po natin ang ating teksto. Our text says, "For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning." Ito ay sinasabi nila na salmo ni David para sa dedication of
the temple. Sa phenomenology ni David, sa kanyang karanasan, kahit na sinabi pa niyang, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pero alam din ni David, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan niya, lived experiences ni David, kaya niyang sabihin talaga that Lord's anger, kasi ilang beses, pagkakasalan niya kay Uriah, kay Urias, pagkakasalan niya kay Bathsheba, ang pagtakas niya mula doon sa kanyang panganay na anak. So, David's phenomenology, kailangan mailagay natin into proper perspective dito. And even, kung gagamitin natin yung subjective na pananaw ng buong Israel, Israel's experience with God, hindi ko sinasabing Israel's experience in God, kundi with God. Paano sila pinakitunguhan ng Diyos mula doon sa Egypt, from the bondage, hanggang sa promised land, hanggang sa institution ng tatawagin nating United Kingdom. And even kung we go beyond that, divided kingdom, or even pagkatapos ng Babylonian captivity. So, masasabi mo talaga ito at valid ito mga sinasabi nila that the anger, troubles, persecutions, or anumang mga bagay-bagay na pinagdaanan nila lasts only for a moment. Temporary lang talaga. And may a-attribute that whenever they are persecuted, whenever they have troubles, whenever they have problems, they have things to worry about, alam talaga nila and they attribute it, God must be angry with us. Ang iba nga lang, hindi pa matauhan, ano? Or kagaya din natin mga Pilipino, na iniisip natin pagka hindi mga tama ang mga nangyayari, may nagawa ba tayong masama? May kasalanan ba tayo? Or sa mga kaibigan ni Job, na sinasabing ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ito, Job, is because you have done something wrong with God. So, balikan natin. His anger lasts only a moment. Yet His favor, yung kanyang goodness, yung kabutihang loob, yung kanyang steadfast love, lasts for a lifetime. Kaya tama si James, kapatid ng Panginoong Jesus, sa laman, si Santiago ay nagsabing, every good gift and every perfect gift is from above, coming from a Father of lights, or from the Father of lights, with whom there is no variation. Diyos na hindi nagbabago, Ama na hindi nagbabago. Kaya tama yung susunod na mga bersikulo niya, sasabihin niyang Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow, or forever. Hindi nagbabago. His steadfast love never comes to an end. Kaya siguro yung sinusulat ni David ito, may mga reflections din siya, may mga pagkakataon siguro bumabalik din sa isipan niya na ano nga ba yung mga bagay-bagay na pinagdaanan niya? Ano nga ba yung mga bagay-bagay na naranasan niya? Part ng weeping, part ng kanyang troubles. Nakakatawa pa ang terminong ginamit ni David. Yung sinasabing troubles, weeping may remain, yung salitang remain, ang ginamit niya sa original na lingwahe is lodge. Yun bang manuluyan. So, kagaya ng manunuluyan lang sa gabi, kagaya ng mga biyahero, nagbibiyahe, or ng mga tinatawag natin na strangers, na they will seek yung maglalodge lang, yung matutulog lang sa gabi. So, yun ang ginamit niyang termino. Troubles, weeping, persecutions, whatever yung mga bagay-bagay na nagkakaroon tayo ng inconvenience. Parang nakipanuluyan lang yan sa'yo. At ang ginamit niya ay they may lodge, they may remain, they may stay for a night. Kaya, alam mo kaagad-agad na bukas wala na itong mga to. Itong mga strangers na to, bukas wala na. Itong nakikipanuluyan ngayon, bukas wala na itong mga to. So, ang makikita natin with these wordings from David is that troubles or problems, persecutions,
or yung mga bagay-bagay that causes us yung hindi mabubuti, it stays for a while. Yet, knowing for sure what comes in the morning, the assurance of better things is that joy comes in the morning. Nagiging predictable ito, that troubles don't stay long, troubles don't last, because God never changes. Who never changes. Sapagkat ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay hindi nagbabago at hindi nababago. Siya talaga nagkakaloob sa atin ng good and perfect gifts. In so many ways, pwede natin i-apply ang Psalm chapter 30 verse 4. Sa personal na buhay, makikita natin na, oo nga no, mas marami naman yung ups natin kaysa down. Yes, may mga troubles tayo magkaminsan, but they don't last long. Sa national level, sana naman, kagaya ng nangyayari sa Pilipinas ngayon, huwag sanang kalilimutan din, huwag sanang sasabihin na walang ginagawa ang liderato, walang ginagawa ang presidente. No. Truth is, kung hindi siya nagsabi na mayroong 15 na flood, ghost projects, na sana ang mga nauna doon ay local. LGU sana ang unang nagsabi na hindi po tama ito. Yet it took an executive, it took a president to say, hey, may 15 ghost projects. At doon na nag-umpisa ang kalkalan ng lahat-lahat ng mga bahong ito, na kalkalan ng corruption on the highest level siguro, dahil pinag-uusapan hindi na lang million kundi billions ang pinag-uusapan. And even sa international, kung hindi dahil sa kamatayan ni Charlie Kirk, hindi sana natin makikita yung kaparaanan na yung iba pala ay natutuwa kapag yung nag-o-oppose sa paniniwala nila or sa isinusulong nila, kagaya ng walk, natutuwa pa pala pagka nawala ang isang proponent para doon. In so many ways, we still believe that troubles, turmoil, chaos ay hindi sana maging overstaying guests, but they will lodge, they will remain for a night, they will stay for a moment, and better days ahead of us, because we have a God who is in control. Kapatid, ano mang pinagdadaanan mo ngayon, ano mang pasakit, pasanin sa buhay, manatili sana tayo na aasa na ang Diyos natin ang siya pa rin may hawak. God is in control, and we can expect, we are anticipating better days in the morning. Sa personal note po, gusto ko pong i-share sa inyo ang kagalakan ng pamilya ko. Kahapon nagtapos po ang aking bunso, si Mel Ronnie Ray. Mel, pangalan ng tatay ko. Ronnie, pangalan ko. Ray, ginawa namin siyang sinag. Ginawa namin siyang namesake. Graduate po ito kahapon. Nagtapos sa kursong, hindi ko alam Tagalogin eh. Bachelor ng Broadcasting. Pero gusto kong pabatid sa lahat ng mga kaibigan kakilala ang taos-pusong pagpapasalamat natin sa Diyos sa pagkakaloob sa Kanya ng magna cum laude sa PUP. At naasahan natin, magamit sana ang kabataang ito, ang batang ito, for God's glory. Again, kasama nyo akong nagpapasalamat, samahan nyo kaming magpasalamat because of what God is doing in His life. Muli, ito pong inyong lingkod, Jose Ronboy Perez Cariaga.